my beloved Boss Mike Severa. Si Pangulong Bongbong Marcos. Ayan, mga kababayan ko, unawain natin maigi ang sinasabi ng ating Pangulo. Hindi pa absuelto si BP Sara kahit in-archive ang impeachment. Kita nyo mga kababayan ko, maliwanag ito ha. Maliwanag ho itong sinabi ng Pangulo. Ito, panoorin natin. Wala raw magawa si Pangulong Bongbong Marcos sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa raw lusot ang bise. Sabi ng ilang mambabatas at dating maestrado, may sablay sa desisyon ng SC at kung mapatunayan yan, pwedeng matuloy ang impeachment trial. Narito ang aking report. Yan. Ini-archive, hindi ibinasura ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pwedeng mabuhay yan at pwede ring tuluyang malibing. Pero hindi ibig sabihin absuelto ang bise. Mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagpunto niyan. Hindi raw ang laman ng impeachment case ang pinag-uusapan sa SC, kundi ang mismong proseso. Yon mga kababayan ko. Ito ho yung malinaw na para bang ang sinasabi ng Korte Suprema ay hindi naman huyong kasalanan, hindi huyong nagawa, hindi huyong kaso, kung hindi huyong proseso ang kwestiyon ng Korte Suprema. Kaya sila nagdesisyon na ito ay hindi balido. Kaya ho mga kababayan, sinasabi ng Korte Suprema, pwede nyo namang isampayan sa susunod na taon, Pebrero. Ngayon mga kababayan ko, ang ginawa ng Kongreso, nag-motion, nag-MR, mga kababayan. Motion for reconsideration. Ngayon mga kababayan ko, kapag ka nabasa yung motion ng Kongreso at nahimasmasan ang mga isipan ng mga hurado, kung baliktarin nga nila, ano mangyayari? Kung baliktarin nila yung desisyon nila, ano mangyayari? Di ba mga kababayan ko? Mga kababayan, dun tayo uli titingin at pagmamasdan, panonoorin etong mga senador na binoto natin. Diyan na naman nakasalalay yan. Diyan na naman nakasalalay yung kanilang ano ang magiging desisyon nyo. Ulitin ko lang, hindi ho inabsuelto itong si Sara Duterte sa kanyang mga kaso, sa kanyang mga kasalanang binibintang sa kanya. Kundi, mga kababayan, ang kwestiyon ng Korte Suprema ay yung proseso ng pagsasampa. Yun. Maliwanag di po ba? Oo, sabi ni Rodolfo, ang problema nga, pinahirapan ng SC ang bagong nagpag-file, kaya dapat maumpisan na yan. Yun na nga. Tuloy. Parts of the case were not examined by the Supreme Court. It has no bearing on the rightness or wrongness of the impeachment. The procedure was faulty, was lacking. So yun ang assessment ng Supreme Court. Sa desisyon ng Korte Suprema, lumabag ang impeachment complaint sa one-year bar rule. Yan naman yung pinipilit, pati ni si Marcoleta, di ba? Lumabag daw sa one-year ban. Tuloy. Due process, kaya't ito ay void ab initio o walang bisa mulat sa umpisa. There has been no trial. So, accountability just doesn't come into it. It is a procedural question. Sa kabila niyan, hindi makikialam ang Malacanang sa issue ng impeachment. Bahala na raw ang Kongreso. Sorry. Totoo naman mga kababayan kasi wala naman pakialam talaga si Pangulo dyan. Hiwalay po sila ng kanilang mga ng mga tungkulin, obligasyon. Pag sinaklawan po ni Pangulo yan, lalabas, magiging diktador na ho si Pangulo. Kaya ho si Pangulo maingat na maingat ito. Tuloy. Yung problema niya, it would be highly improper for me to tell my friends who are in the Senate and who are in the House na ito yung dapat inyong gawin. Highly improper yun. Ayon kay Senator Win Gatchalian, sa ilalim ng Senate rules, kailangan lamang ng 5 senador ang bumoto para maibalik sa plenaryo ang impeachment case. Nako, mga kababayan, pwedeng-pwede, kayang-kaya. 5 senador lang daw, mga kababayan, narinig ninyo? So, itong pagdiriwang ng kampo ni Sara Duterte baka maudlot, Amang ng 5 senador ang bumoto.
highly improper yun. Ayon kay Senator Win Gatchalian, sa ilalim ng Senate rules, Sa ilalim ng Senate rules, ay ano? kailangan lamang ng 5 senador ang bumoto para maibalik sa plenaryo ang impeachment case. Kita nyo? Kailangan lang 5 senador ang bumoto. Konti lang yun. Mga kababayan ko, 5? Konti lang nun mga kababayan. Ilan hubo yung 4, nag-abstain si Lacson. Si Tulfo, si Erwin Tulfo. Paano yun? Sumusunod daw siya sa Korte Suprema, kaya yun, ang naging desisyon niya. Di po ba? Yes yung boto niya. Ngayon, mga kababayan ko, itong mga ilang pang bumoto ng yes, maaari pong bumaliktad yan. Kung 5 lang ho, mga kababayan, kayang-kaya. Kayang-kaya na ho na ibalik. Nako, mga kababayan, yan, mauudlot malamang, mga kababayan ko, ang pagdiriwang ng kampo ni Sara, no? Nagpa-party pa ho, mga kababayan, no? Isa pang paraan, suspindihin ang rules at hintayin ang boto ng mayorya ng mga senador. Pero ayon din kay Gatchalian, kung maging final ang desisyon ng SC na void ab initio, para na rin daw hindi na ipasa ang articles of impeachment sa Senado. Kung balik na rin ito, posible pa raw talagang ituloy ang trial. Nako, yan. Yan ho eto nga ho, mga kababayan ko masyado nilang minadali, masyado nilang minadali itong pag-archive sa impeachment trial ni Sara, no? Ito na, tuloy. Sinabi ng Supreme Court nga na valid yung pag-transmit sa inyo. Ang aking personal interpretation, dahil na-convene na yung impeachment court, valid in transmission, then we can proceed with trial. Nako, patay. Alam nyo, kita nyo, no? Si Sherwin Gatchalian, ganun din ang boto. Kasi ang ginamit din ni Sherwin, mga kababayan, ay yung pong yung pong desisyon din ng Korte Suprema, di ba? Kaya mga kababayan, maraming magbabaliktaran, lalong-lalo na nag-iingay ang taong bayan. Nako, malaking bagay ho yan. Yung pag-iingay po ninyo, mga kababayan ko, abay, minomonitor po nila yan. At kung yung pulso ng taong bayan, ay siya po ang kanilang kakatigan, karamihan. Ito na. Magbalik rin ng SC ang kanilang unanimous na desisyon. Yan. Tingin ng dating Associate Justice ng Supreme Court na si Antonio Carpio, dapat balik rin ang desisyon. Nako, kita nyo, dati itong nasa SC rin, dapat daw baliktarin, mga kababayan. Liraw ang interpretasyon ng SC sa one-year ban rule. Bakit siya magkaroon ng one-year ban rule na hindi walang ang umabot sa Committee on Justice? Walang umabot sa first 3 sa Senate. The one-year ban rule, the purpose is para walang multiple suit, walang multiple impeachments to harass the public officer. Wala nga, na-dismiss nga No. Kanina, nagtungo sa Korte Suprema ang Makabayan Bloc. Naghain na sila ng consolidated motion for reconsideration. Hindi dapat ina-archive. Ang dami yung ngayon, nag-iingay, Oy, grabe naman, Rolando. Hindi naman siguro si Rolando Ibanez, mukha daw nabayaran yung Supreme Court. Ito na. Palit ng taong bayan. At ang trial should proceed forthwith. Ang tanong lang kung maibabasura ito, ang tanong diyan, asan yung 612.5 million? Ito yung tanong ng taong bayan Oo Kaya nga. hindi pwede itong i-archive, hindi pwede itong itago. No, kailangan talagang sagutin ni Sara Duterte itong impeachment. Alam nyo, mga kababayan, sa aking opinion, alam nyo, may kasalanan din dito si Sara, no? Kung si Sara nung unang-una pa lang ay nanumpa, sinagot yung mga katanungan, malamang ho, mga kababayan, wala na ho tayong ganito ngayon. Walang impeachment complaint, walang impeachment trial, hindi ho nagkakagulo ang Senado at Kongreso. Di po ba, mga kababayan? Si Sara ho talaga ang may kasalanan dito. Wala na hong iba. Siya ho kasi yung pasaway-saway Opo Di ba? Pasaway kita nyo, ulitin ko lang, mga kababayan ko, kung si Sara Duterte ay siya po nanumpa, hindi na ho nagpa-bebe, hindi na po nagpa-isip bata, at sinagot lahat ng katanungan,
sa Quad Committee? Mga kababayan ko, wala ho tayo ngayon dito sa puntong ito. Di ba, Kainaro? Wala. Oo, siya ho talaga may kasalanan dito. Si Sara Duterte ang nagiging dahilan ng pagkakawatak-watak, pagkakakampi-kampihan, pagkabahabahagi ng mga Pilipino. Maging itong mga politiko, mga kababayan, na may mga pansariling interest din. Nako, mga kababayan. Sige, tuloy. Nanindigan din si House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi usapin ng personalidad at politika ang impeachment laban kay VP Sara, kundi usapin daw ito ng katotohanan at accountability sa paglustay umano ng confidential funds at... Yan na nga, mga kababayan ko. Diba? Yung po ang pinag-uusapan dito, Kainaro. Diba? Oo. Paano naman yung accountability? Paano yung pananagutan? Paano yung katotohanan? Itatago na lang natin sa taong bayan, ganun ba? Kayo po ba, mga kababayan ko, tanong ko lang, payag ho ba kayo, nakalimutan na lang natin to? Payag ho ba kayo na ang kasalanan ni Buday na hindi natutuldukan ay kalimutan at mag-move on na lang tayo? Sa mga papayag, mga kababayan, na mag-move on, press 2. Sa mga ayaw pumayag, press 1, mga kababayan. Ano sabi? Impeachment laban kay VP Sara, kundi usapin daw ito ng katotohanan at accountability sa paglustay umano ng confidential funds at sa pagbabanta sa Pangulo, First Lady at House Speaker ng bansa. Nako. Ayan na nga, mga kababayan, naalala nyo po ba yun? Yung pong pinagbantaan ho, yung tatlo, si Pangulo, si First Lady, tsaka si Speaker. Ayan po yun ay kasama ho yan, mga kababayan, sa impeachment complaint laban dito kay Sara Duterte. Tuloy. Mary Grace Piatos na pumipirma sa mga confidential funds acknowledgement receipts. Magpapatuloy po ang mga impeachment proceedings katulad nito. Si Vice President Sara Duterte man po ito o hindi. Kita nyo, mga kababayan, kahit wala naman sisinuhin. Di po ba? Kahit si Pangulo kung meron, kahit kay Speaker kung meron, kahit yung mga senador kung meron, kahit yung mga kongresista kung meron, dapat ho, mga kababayan, mga kababayan ko dapat managot kung nagkasala. At kung napatunayang nagkasala, mga kababayan. Di ba? Ang problema ngayon, mga kababayan, para bang tila pinagtatakpan. Paano na ngayon si Mary Grace Piatos? Paano na yung mga, sila Dodong Gang? Paano na yung mga iba pang mga ginamit na pangalan na hindi na natin malalaman kung sino-sino talaga yung mga tao na yan? Patay, mga kababayan, Patay. Kahit na, archive, still magnanakaw at mamatay tao pa rin siya. Nagalit. So yan. Ibang hindi baliktarin ng SC ang desisyon, inaasahang may maghahain ulit ng impeachment sa February 2026. Yan, mga kababayan ko. Siyempre, meron pa naman 2026, Ituloy ang ganitong diskusyon sa social media. Sabi ni Kainaro. Na nagdidiin sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan, lalo na ng mga opisyal ng pamahalaan. Correct? Yan. Di ba? Oo. So ngayon, mga kababayan ko, itutuloy daw Mang sinabi ni VP Sara na maging siya ay gusto ng bloodbath na buksaan sa impeachment laban sa kanya. Pero, kita nyo, mga kababayan, sinungaling talaga tong babae na to, Napakasinungaling, mga kababayan, na itong naka-blue. Oo, nakatulad ko. Napakasinungaling Violet ba to? Violet pala to. Sorry, hindi kami magkatulad. Mga kababayan ko, ayan nagyayabang pa. Sabi niya, gusto daw niya talaga ng bloodbath dyan sa Senado. Nakakita nyo? Yan po ba kailangan pa nating i-explika? Mga kababayan, halatang halata nyo naman na ginagagol lang ng VP Sara na yan, ang taong bayan, mga kababayan, ginagago tayo. Di mo ba? Malupit ang panggagago nito. Pero Sara, darating at darating ang katotohanan, tandaan mo. Hindi mo matatakasan ang lahat ng ginawa mong kasalanan sapagkat nandito mga taong bayan.
Oo, na hindi mananahimik, hindi titigil dahil dyan sa mga ginawa mong kasalanan. Di ba? Our beloved Boss Mike, Boss Mike.